Magandang araw na naman mga kabis. Ituturo ko sa inyo ngayon or ipapakita ko sa inyo ngayon is kung paano natin pinre-prepare or inihanda ang ating paninda. So unang-una, kailangan naka-gloves tayo. Dahil ito ay may tinatawag tayong food safety. So dapat malinis yung paghahanda natin, hindi para-bara. So naka-hairnet din tayo para yung mga buhok natin ay hindi matatapon or malalagas or malalagay sa ating pagkain. So may apron din tayo. Okay? So ito ang steamer natin mga kabis. Yan, lininis yan, sinanitize yan. Kaya tingnan nyo naman, sobrang tab. So, ito naman yung mga naka-prepare natin na chicken siumai base. Ayan, galing sa freezer yan. Frozen yan pero na-thaw na natin. So, ito na siya. Maganda na siya tingnan. So, ito naman yung ano natin, beef siumai base. So, ayan na rin siya. So, ang una nating gagawin ngayon, ang unang step ay meron tayong pin-prepare na mantika, diba? Oil. So, ang gagawin natin ay papahiran natin yung ilalim. Ayan. Para madulas. Parang ano lang masikip lang Ayan. So, andyan na. Napahiran na natin yung ilalim. So, ang purpose nito mga kabis is para hindi didikit yung siumay natin pagka yung nasa last part na. Hindi siya madudurog. Mas madali siyang anuin. Ganito lang. Okay? So, ang gagawin natin is hatiin natin yung, kasi may divider ito. Yan. Hahatiin natin yung ano natin para kung binuksan natin, nandun na si beef tsaka si chicken. Hindi yung si chicken, ito si beef. Kasi pag si beef ang kukunin mo, tapos may order na chicken, gaganon ka, o-open ka, so mas madali siyang lalamig or sisingaw. So, ganyan. Okay? Yan. So, kailangan mga kabis, pagka naglalagay tayo, kung nakikita nyo itong may butas, yan, kailangan natin blankuin yan. Maglagay tayo ng may blanko. Bakit? Mayroon tayong pag kumuusok na siya or nag-i-steam na siya, hindi siya matatakpan yung mga pinakabutas. Hindi natin yan tatakpan. Yan. Para yung singaw, mas madaling mag-circulate dahil hindi natatakpan ang mga butas. So, itong pinakailalim, ito yung lagyan natin ng space, yung mga butas. Yan. Okay. Ganyan lang. So, habang naglalagay tayo, kaunting kwentuhan lang. Kaya linalagyan natin ng mantika yan, hindi pampadulas. Okay? Hindi pampadulas, kundi pantanggal lang ng lagkit, hindi siya didikit. Iba naman yung pag linalagyan mo, para madulas. Hindi. So, kasi ang alam natin, ang mantika ay madulas. So, hindi yon. Yan. So, ayan lang, focus lang. Kailangan ma-check natin yung quality ng product natin. Malinis. Okay. So, ayan. So, kailangan lang mga kabis na lagi nating nakikita kung malinis. I-check natin yung ating paninda. Ipwe pala mga kabis, tinututukan ko tong business na to. Ako mismo yung mga nagpa-prepare, katuwang ko ang aking may bahay, mahal na asawa. Dalawa kaming nagmamanage nito. So ayan, nakita nyo na mga kabis. Ang susunod naman natin na ilalagay ay yung beef. Ayan. Ito siya. Ayan. Ayan. So, kailangan talaga mga kabis pagka gumagawa tayo ng kaunting
business ay alagaan natin, di ba? Kumbaga, lalo na pagkain, kailangan na laging malinis. So pinapakita ko to sa inyo mga kabis para hindi nyo masabi na kung anong klase natin piniprepare ang ating paninda. Okay? So para makita nyo kung gaano siya kalinis, ganito ang aking paninda. Kaya sigurado kayong malinis. Hindi siya kung saan-saan lang dinadampot, kung saan-saan lang siya linalagay. Yan. Dahil pagkain to. Kumbaga responsibilidad mo kung ano ang kahinatnan. Malay mo ito yung mga pinakalas na kinakain ng customer nyo, tapos sumakitan tiyan, wag naman sana. Magiging ano pa tayo, magiging problema pa yon na ang huli nating kinain ay yung siomai base. Diba? So, yun ang iniiwasan natin. Kaya sinisigurado natin na laging malinis ang ating paninda. Pagkatapos magtinda guys, ito ay sinasanitize natin. Binabadbad muna to sa mainit na tubig. Ang sa ganun ay maalis yung mga microbio or anumang ano. Yan. Okay, so malapit ng nahati. Yan. So ganito lang guys ang pagpo-prepare. So makikita nyo yung camera, ipakita mo naman itong yan. So nahati siya, may divider siya. So lalagyan natin ngayon ng takip. Ayan. Yan. So first layer pa lang yan mga kabis. Ang pinapakita natin ay first layer pa lang yan at paano natin ginagawa or piniprepare ang ating siomai base. Yan. Yan. So ito guys. So ang sinasabi ko kanina, kaya nga hinahati natin kasi pag may umorder, pag binuksan mo yan, ayan. So kung ang order niya ay chicken, dito ka lang kukuha sa left side. Pagka ang beef naman, dito ka kukuha. Hindi na yung chicken dito, tapos beef dito. So hindi. Para isang ganunan lang, isang bukasan lang. So yung singaw niya ay isa lang, hindi yung sumisingaw lahat. So ayan guys, first layer pa lang yan. So papatungan na natin yan. Wag naman masyadong marami. Kasi yung quality nung siomai mo, kung maraming patong yan, nayuyupi siya. So nadideform yung pagkaano niya, di ba? Yung beef or yung chicken, kung medyo malambot na siya, kung mabigat, nayuyupi siya. So sakto lang, mga 2 layer lang or 3. Huwag mo nang gawing 4 na layer. Dahil pagiging 4 yan, pagka pinainit mo luto na, yung pinakailalim, pangit na siya guys. Wala na yung quality niya. Pero kung gusto nyo, yung steamer na bibili nyo, yung 2 layer or 3 layer para 2 lang. 2 patong lang kada parang ganito lang. Yan. So, wag yung patong ng patong kasi nasisira yung ating quality ng ating produkto. So, yun lang mga kabis. Ito lang muna ang ipapakita ko sa inyo kung paano piniprepare Boss Rex ang kanyang paninda na siomai base. Okay? So, I hope na nakita nyo na malinis, naka-gloves tayo, naka-apron at saka naka-hairnet. Yun yung mga gamit natin ay naka-sanitize. Okay? So I hope na mayroon kayong natutunan at sinisigurado ko sa inyo na garantisadong malinis ang ating paninda. So huwag nyo lang kalimutan na i-like and follow ang ating page RX Payag Siomai Base.